Hello, 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 hello sa inyong lahat mga katambalan. Kapo Hello. ako talagang energetic talaga. Sorry, mga ka-Fredsters, mga ka-bes, kasi nagkaroon kami ng technical, problem. Charing! Oo. Oo, gano'n talaga. Oo, magandang umaga sa inyong lahat kung nandito po kayo sa UK, sa Europa, ayan. Hello, hello, hello sa inyong lahat. At kung nasa Philippines kayo, magandang hapon ba, tanghali o gabi? Gabi. Gabi, Gabi. oo, gabi. O kung sa Middle East kayo, ayun, ano, salamalekum sa inyong lahat. Salamalekum talaga, yun. Uy, ano ba sa Mandarin, bes? Ano, ano, Ng Wanshanghao. magandang araw. Tajahao. Hello, Ah? everybody. Pag Oh. gabi naman, Wanshanghao. Oh, how? Ito, Ang galing-galing, 'di ba? Hello mga bes, kamusta ha? Sorry mga ka-Friendsers ha. So late na kaming nag-live ngayon. oo. Hello bes, kamusta ka bes? Okey lang naman ako, pinapatay ako ng marking pero okey na ako na naitawid ko naman. Naitawid mo na, oh, that's good. Oo, Ayan. naitawid. Oh, 'di ba mataas pa rin energy namin kahit ano, kahit Correct. ganitong 'pag gano'n-gano'n ang ano namin, ang buhay namin, yoon. So alam niyo naman mga bes at saka mga Hmm. ka-Friendsters, meron kaming delay gawa ng kailangan namin 'tong i-share. Alam niyo naman wala po kaming admin Oh. at maraming salamat pala ha. Naku Hmm. bes, alam mo ba 70 followers na tayo, 70,000, Oh, wow, 70,000 followers na. 70,000 na. Oo, 70,000 followers na, Diyos ko Lord, 'di Uy, ba? oo. Ang Nakakatuwa galing-galing. naman, 'di ba? Oo. So, Baka puwede pang dagdagan 'yan ng ano, mga 30 million para maging ano, 100 million. correct. Oh, 'di ba? O kailangan namin 'yan mga Friendsters at saka mga best, 'di Mm. ba? So, best, Ah, anong ganap natin ngayon? so I know Habang sir na ano, open na tayo dito, open na tayo sa Pilipinas, ito. oh, Lalo na dito sa lugar natin, 'di ba, sa UK. oo, Sine-celebrate talaga 'to every month, na mm. every specific month of the year, right? And Yes, that is correct. every ganun, yung Pride Month. Oo, Oo, 'yan. ayan, Siyempre, ayan, siyempre mga ka-Friendsters, mga best, hmm. eh, Anyari sir? Oh, alam mo nagpo-post kasi ako. 'wag kang Sorry. mag-post. Ah? Nag Hindi, naglalagay ako sa ating mga Facebook group Okey. para makita tayo, Hmm, na live tayo, Diyos hmm. ko. Oh, So, every month of June, sine-celebrate ang Pride Month, 'di ba? oo, So, oo. sa Pilipinas, I think may celebration din sila, 'di ba? Pero Mm. ako sir, dito talaga yung namulat yung parang, ah, ganun pala, ganito pala Mm, celebrate sila dito. Kasi mm. Sa China, wala kasing gano'n sir. I mean, Wala? wala. Bawal ba? Parang hindi hindi ko kasi ano, hindi masyado ako exposed sa gano'n na ano, na parang celebration dun sa Hmm, China. So, wala akong naririnig na gano'ng celebration. So, I think parang okey. bawal. Even mga students ko walang parang open na gano'n sila. Talaga? Oo. Grabe 'no. Anong tawag dito, yun nga kasi Pride Month sabi nga ni Bes, habang si Bes naman ang nagse-send sa kanyang Facebook. I-ano mo na at everyone para lahat manood, Oo. okey? Oh, habang siya naman gumagawa, yun nga mga ka-Friendsters, dito kasi sa UK, specifically sa London, today we celebrate yung Pride Day, ayan. So, ngayon is 5th of July, so merong mamaya 12 o'clock mag-start ang parade ng LGBTQA+, sa Central London. So every year, sabi nga ni Bestia, every year 'tong nangyayari. So ako rin na-overwhelm ako before kasi alam mo sabi nga ni Bes, siya galing sa China, ako galing ako sa Bahrain. Sa Philippines is okay 'di ba, napaka-open.
However, pagka pumunta ka talaga sa mga countries na hindi naman sa hindi welcoming, pero kasi maraming basis sa culture, Culture. religion. So, hindi talaga nagagawa ng paraan. Okay? Hindi O na-expose yung ang ating mga kapatid tsaka doon. hindi pinipilit dun, Oo. parang hindi puwedeng pilitin, parang gano'n yung point ko. Oo, correct. Lalo na sa ating mga teachers, 'di ba? So Hmm, pag-uusapan namin 'yan ni Bes, ano yung nga ba yung mga nangyayari. So, sabi nga ni Bes dito, month of June, so month of June talaga is, Pride month dito sa hmm, London. So marami talaga Bes, dito sa UK, kung 'di ba magfo-4 years ka na. Kung mapapansin mo every, cities dito sa England mismo, sa London, pumunta ka ng Brighton, may Brighton sa Pride. Brighton, sobrang ganda Oo. sa Brighton, oo. Ay, sa Brighton, Diyos ko, winner Bright daw. na bright, oo. Na-experience mo ba 'yan, Bes? Hindi, pero napuntahan ko yung Brighton, alam ko na marami dun, Oo. talagang halo-halo at saka parang wala silang pakialam kung ano Yes, yung oo. ginagawa nila dun. Parang open na open sila, kaya sobrang okey yung Brighton sa'kin kasi parang yung maka-e-express mo kung ano ka talaga, parang gano'n. Correct, oo, Ah, so oo. sobrang bright nga, tama yung pangalan nila Bright, sobrang bright ng place. Correct, 'Di ba, tsaka malapit sa ano, coast, 'di ba? So, yeah. oo, seaside. Hmm, Yoon, Brighton, Manchester, Liverpool, ayan Liverpool hmm, din, marami din diyan. Sa Wales meron din naman, meron ding oo. ano celebration. So marami, Wales is a country. So marami talaga sa England, Hmm, sa Wales, sa buong UK mga ka-freshers. oo. Pero iba-iba sila ng month ng celebration, Oo, yoon. parang may specific day talaga for that, ano 'no, event sa kanilang area. Correct, para dumugin. Ay alam mo maraming Londoners, Hmm, Bes, maraming Londoners pumupunta sila talaga sa hmm, Brighton para to celebrate. mm. Gano'n Last week nag-tube ako, ang daming mga LGBTQ, mga ano mga ano, brothers and sisters natin na yes, nag-aano, parang may mga kulay, kinulayan nila yung sarili nila, ng flag nila, correct, gano'n. So, yeah. correct. Anong tawag dito, ang ganda-ganda. Ang tawag dito, nakaka-overwhelm, totoo, pero na-accept kaya ang tanong dito Bes is na-accept kaya ng education system dito sa UK yung pagiging LGBTQ+, Mm. pagiging part ng LGBTQ+ community, A+ community. 'Di ba ang dami 'no? Ang Oo. dami na. Ako hindi ko na inaano, basta LGBTQ, yun na yun. Basta yun na yun, Oo, sorry kung hindi oo. ko maano yung lahat ng mga letters dun, pero yun yung parang ano ko. Kasi sir, parang sa'kin ito yung question sa mind ko. Kasi sa mga ano natin, 'di ba sa school natin sa Pinas, we are Mm, not, I mean, the students are not allowed to cross-dress. Is that right? mm. Yeah? So based on my experience, yung mga LGBTQ na mga estudyante ko, hindi sila pwedeng mag-cross-dress. So for example, yung lalaki hindi pwedeng magpalda dun sa klase, 'di ba? Mm, Pero mm. dito kasi Pero nagulat. nagme-makeup. Correct! Yes, Correct! Oh, nagme-makeup sa shower. Oh, ang dami yes. kong mga estudyanteng gano'n, pero okey lang naman, 'di ba? Pero Oo, pero 'pag damit, talagang strikto yung schools natin sa Pilipinas na kung ano yung mm. damit mo, ano yung parang ano mo, yung parang ano mo talaga is yun talaga Physical yung uniform mo. physical appearance ba, oo. So, gano'n. Eh, dito kasi nagulat ako, may experience ako sir, ikukuwento ko sa iyo ha. Ah, Um, Nagulat ako kasi siyempre sa tingin ko yung bata, yung paningin ko talaga sa kanya babae. hmm, Babae talaga siya sa mm. paningin ko. Pero Ah, nagulat ako kasi parang gumanon yung mga classmates niya, yung kasi first term 'to, first week 'to ng klase, okey. nagulat Ano ako 'yan, kasi first year mo, oo, Bes? first year ko. Nagulat ako nung parang lumingon sila, parang gano'n, kasi yung binasa ko na pangalan, yung babae siya. Eh, ngayon, hindi ko alam na may note dun na yung bata pala, kailangan ang gamitin mong pronoun sa kanya is he. Hmm, Him, gano'n. mm, Mga mm, so sabi ko, "Ha? Eh, babae 'to." mm. Eh, babae 'to bes.
ba't ganon? Parang ganon sa isip ko. Tapos, sige, the next time na lang na inano ko, parang yung pag-meet ko sa kanya, parang dun ko na lang din in-apply na he or him yung gagamitin ko. His, ganon, na Mm. mga pronouns ang gagamitin ko sa kanya. Yes. So sabi ko, Mm. hala, at saka nagdadamit siya na, uniform niya pang lalaki ha. Oo. Yung parang ano talaga yung trousers, yung mga ganon. Actually, Yes. to be fair, gumagamit din naman yung mga babae ng mga trousers. But then, yung parang set up ng lalaki talaga ba na parang, alam mo yun, sir? Parang ganun yung ano niya. So sabi ko, akala ko talaga babae. Pero yung pala, yung uniform na ginagamit niya panlalaki, pati yung mga Oo. pronouns. So sabi ko, ganito ba ka-open talaga yung education sa UK na mga ganito. Tapos may mga may mga lalaki din na piercing, mahaba ang Mm. buhok, makulay ang Mm. buhok, parang gano'n. So, pero sa sixth form ko lang din nakita yung makulay ang buhok, sir, ha. Sa ano naman, sa secondary, yung sa hanggang year 11, wala namang makulay-kulay na buhok. Ano lang, ano lang, medyo Sakto mahaba. lang. Kulot, gano'n. Ano yan, eh, anong tawag dito, Hmm. dumating ba sa point mo, Bes, na na nagtanong ka directly sa bata na, "Uy, anong nangyari?" Gano'n Hmm. o you carry on with your profession na, "Ay, okay, so nabasa ko ang profile ni bata na kailangan ganito ang tawag ko sa kanya." Teka lang i-recall ko muna kung may Oo. ginawa ba akong gano'n. Actually, wala. Kasi minsan may ibang bata na parang feeling nila parang attack. Feeling attack sila 'pag talagang Mm. tinanong mo or alam mo 'yun, parang inaano mo yung gusto nila. But then, Yeah. yun nga yung sinabi sa'min na kailangan basahin yung mga notes ng mga Yes. bata. Oo. Notes na mga information about the student para safe, para okay. Oo. Oo. Oo, gano'n. So, Totoo. wala naman akong ano, basta Wala, okey. follow mo lang yung kung ano yung nandun sa lista. Oo, correct, Oo, correct. oo, Ano 'yun, nakaka-overwhelm talaga, Bes, kasi una sa applications ng mga bata, hmm, makikita mo partner na ngayon kasi nag-e-evolve na ngayon yung application form ng mga bata, eh. Kasi hmm, anong tawag dito, lalo hindi sa primary sector, sa secondary sector nagkakaroon na ng yon, ng cycle na ang mga hmm, bata ngayon, hmm, starting ng transition from year 6 to year 7, dun na hmm, nila nakikilala sarili nila. oo, So, kasi part naman kasi 'di ba ng curriculum dito sa UK ang ang hindi ko alam, kasi nangyari 'to, naging issue 'to sa Birmingham, na ilagay ang curriculum ng LGBTQ or pagiging gay or pagiging lesbian. Nagkaroon yan ng issue sa Birmingham. So, kasi malaki yung community ng Muslim community sa Birmingham. hmm, Anyway, going back dun sa form, hmm, nasa form kasi siya na anong ipro-pronounce nga sa kanya o kaya may change name ba, anong gustong itawag sa kanya. okey, Nangyari yan sa akin sa school setting ko mismo ngayon. Merong ayaw niyang tawagin siya na ganitong pangalan, kailangan tawagin siya kunwari, ah, Linda, halimbawa lang, hmm. Linda. Yung original name Gino-next niya, sa'yo, 'di ba? Oo. ba't Linda? Okey, sige, Oo. Ayaw ni Linda na tawagin siyang Linda, hmm, okey? Ang gusto niyang itawag sa kanya is, sabihin na nating, um, Linda. Fiona. Mga gano'n. Hindi, totoo yan. Ano, hindi mo siya puwedeng, everytime mo makikita yung bata na yun sa amin, Hmm, alam ko light yung kuwentuhan natin, pero hmm, hindi mo siya puwedeng tawagin na Linda. hmm, Nati-trigger siya, tapos, minsan ako kasi palabiro ako sa school. So, ang nangyayari is minsan nakakalimutan ko, sasabihin ko sa kanya, "Ay, Diyos ko, sorry, sorry, nakalimutan ko na naman." Pero tatawa na lang siya sa akin kasi alam niyang makakalimutin din naman talaga ako. hmm. So, dumating yung point na gano'n. So, sa school setting talaga ang mga bata ngayon is nag-e-evolve, Oo, nag-e-evolve. Yung yu curiosity nila. totoo Mm. yung mga pangalan nila nag-iiba, iba yung pangalan sa register,
Iba din Mm, yung pangalan nila sa form, yung parang gano'n. So correct. siyempre yung nasa form, akala ko yun na yun. So Mm, pagtingin ko sa register, oh, bakit iba yung pangalan niya? Para yes. may iba talaga estudyante sir na babae yung pangalan nila tapos naging lalaki sa register. Oo, Or ang totoo. lalaki naging babae sa register. Kaya sabi ko, hala, power 'no, parang allowed siya. May Mm. isa nga akong estudyante sir, na dun ko nalaman na ano, kasi nagho-hormone siya bata pa. So Ay sabi ko, talaga? oo, sabi ko, "Ha, puwede yun?" Oo, ano daw yung prescribed ng ano, ng gobyerno sa kanya. Mm. Sabi ko, pati hormones ng bata, parang gano'n, inaano pa Talagang na, oo, ano, parang supported sila ng government oo, dito. kasi ano yan, eh, Bes, usually nag-undergo ang mga bata, hindi lang Mm, yung mga bata, pati yung mga ibang nagta-transition, mm, okey, ng ano, psychological test, mm, okey? Ang doctor kasi is puwede mag-allow na, oh, okey pagka pumasa siya sa psychological test, that's the time that they could actually recommend na, "Oh, oo, eto puwede, sige puwedeng gamitin ito." Oo, mm, marami akong nakilalang mga kapanalig natin, mga kapamilya natin at kaibigan na oo, na nagta-transition talaga. mm, Ah, Kasi ito yung gusto nilang mangyari na ngayon mm. sa buhay nila. So, So, maraming ano, set ng exams 'yan, hindi lang oo, yung isang one-off na hmm, ano, na exam or na mm, assessment pala, sorry, na assessment. Ah, na maraming maraming assessment na kailangan pagdaanan bago talaga mabigyan ng ano, hmm, ng medication, gano'n, hmm, gano'n ka-ano. So, 'di ba, ah sa Pilipinas 'di ba gano'n din naman? Kaso nga oo, lang ano, anong tawag dito, yung kabataan namin, talagang kabataan namin may mga hmm, friends akong ano, nagta-transition. So umiinom talaga ng hormones, umiinom hmm, sila ng hormones. Talagang ano, nakakabili talaga. Yun nga lang, 'di ba nakakatakot pagka ano, ikaw yung walang advice o walang prescription ng hmm, doktor. Ang nangyayari hindi ko alam kung puwedeng masabayin dito sa ano, sa live stream sa podcast natin. hmm, Pero alam mo nangyayari Bes, nagkakaroon hmm, ng reaction especially sa breast nila, oo. may lumalabas na kakaiba. Ano Oo, may kakain? luma Ay, tsismosan 'no? Uy, oo, oo, may hmm, lumalabas na kakaiba. So yung mukha mo Bes, oh. hindi kasi natatakot ang mga ganyan 'no. Oo, oo Bes, totoo. Kaya minsan ayan, comment po kayo ha, eto comment po kayo kung meron po kayong alam sa aming topic, ayan. Sa aming topic, ayun. Ah, Hmm, Idol ko 'tong mga 'to ay teka lang, teka may sino si 'yan? Pakilala. Professor Maki, Ay, at saka si Bes Maki, ay teka lang lagay ko nga 'to, idol ko 'tong mga 'to mula nung bata pa ako. Wow! Hiyang-hiya kami. uy, Ayun. Teka lang, yung may reaction, may body reaction dun sa mga hormones na ginagamit ng hmm, mga friends ko dati. Especially sa breast nila, hmm, may lumalabas. hmm, So, nakakatakot. hmm, So, at least dito, alam mo yun, monitored. oo, may Monitored at saka parang supported ng government, which is really good. Now sir, mm, eto yung ano ka, kasi sobrang open ng gobyerno. Sobrang open ng gobyerno sa pag-so-support sa mga mm, estudyante natin na ganito na gustong mag-transition into lady to yes, ano, baliktad, gano'n, to gentleman, mm, gano'n. Sobrang supported sila. Ang tanong, ang mga teachers kaya na LGBTQ+, hmm. supported ba QA plus, ha? oo, oo, sorry naman kung teka lang. Oh, supported din ba kaya sila ng gobyerno? Kasi sir ganito ha, ibigay ko Okey, yung ano ha, yung observation ko. Yung mga bata puwedeng mag-cross-dress, gano'n, gano'n. But then mm, I never saw gano'n 'no, parang hmm. ay hindi Talagang yung ano mo, 'no, never. never.
hindi ko nakita yung mga namin, mga colleagues namin na Hmm, gano'n, na kasali sa LGBTQ na nagko-cross dress. Say for yes. example, 'pag lalaki siya, wala akong nakikitang lalaki na nagsuot ng pambabae do'n. So, Mm, I don't know if there is a mm, strict rules about this in terms of wearing these clothes 'pag mm, LGBTQ plus ka gano'n. mm. Parang gano'n. Ano Hindi yan, ko eh, part kasi ng ano, ng hmm, employment law dito sa UK, hmm, yung equal opportunity, okey? So, empowering yung hmm, investing, empowering, yung mga, employees ba, okey? Ang tama ka, kasi wala rin akong nakikita, ako hindi ako magko-crossdress. Kasi, ah, gano'n din yung problema sa mga may tattoos, oh, okey? Nagkakaroon ng discrimination. So, pero dito kasi merong ano, may law din about discrimination. hmm, However, as a teacher, ako, opinyon ko lang po ito, as oh, a teacher, hindi ko na kailangang mag-cross dress para sa isang klase. Dahil una, ang mga bata dito, they're going to take advantage on you, okey? Nakakatakot kasi may mga news before na, ito si teacher is, isang gay, eh hmm, ifa-follow sa social media, alam hmm, mo yon. hmm. Tapos magkakaroon ng relationship, alam mo yon. So may mga issue May dito sa ganyan, oo, oo, nababasa ko din 'yan, parang grooming ba. So, parang correct. nahuhulog siya na grooming, which is really, really not allowed here Hmm. in the UK. Hmm, Yes, exactly. Talagang may exactly ako. oh, Oo. So, kaya kaya ano, ang tawag dito, we still promote equality, equal mm, opportunity. We still promote yung respect about your identity. hmm, However, being in a school setting, I think you still need to you can actually act. hmm, Okay, whoever you are, I mean in terms of your identity nga or preference. Pero they never ask, they're not going to yeah, ask. Alam mo yeah, may mga walang magtatanong na estudyante sa'yo na, "Sir, bakla ka ba?" oo, oo, wala O, "Sir, talaga, tomboy ka ba?" wala. Okay. Pero may pero ako, pero Oo, halimbawa ito Pride Month nga 'di ba, may ano, anong tawag dito, may, march, okay, hmm, may parade nitong 12 o'clock. So ang nangyayari diyan, makikita ka naman, makikita ka nila doon. Nangyari sa'kin 'yan na ano, oh, may tumawag sa'kin, "Ay sir," gano'n. Kaya ngayon hindi na ako uma-attend ng oo. ano, kung a-attend ako hindi sa London, attend ako sa Brighton, Hmm. gano'n. Ay, at saka sir, sa school namin nag-aano din kami ng Pride Month. I mean, sine-celebrate din ng school namin Correct, yung Pride Month. So, yes. naglalagay ng flags, gano'n. Oo. Saka may mga activity yung katulad teka lang, paano ba pag-pronounce yung pangalan ni Sir Alan Turing? Is it Turing or Turing? Turing, Turing, right? oo, Yeah. oo. So, yun, yung parang gano'n. Oo, si scientist 'di ba? Si Oo. computer science. Oo, si Pam siya yung Oo. So yun yung parang iniisip ko na, is it open ba? Is the education system in our country or in our I believe the children. hindi, parang akin talaga 'to. Oo, Is the education system in this country open to LGBTQ plus? So mm. yun, based on our experience, wala akong nakitang nagko-cross dress. But then they are free to express Yes, their yung preference nila, yes. how they want to show kung ano sila, Mm, parang gano'n. I mm. have to be really careful na. I have to choose the word kasi Oo. hindi, gano'n talaga kasi parang naturuan tayo dito sa UK na maging careful sa mga words na Mm, inaano natin, parang nilalabas sa bibig. Kasi yes.
they might, or someone might take it against Advantage. you, Yeah. an advantage. Yeah. Yeah. So even posting online, like for example, if the platform maraming bata doon, you Mm-mm. you should never post at that kind of social Mm-mm. media, kasi Mm-mm. yun nga, it take advantage ka, tapos pag inad mo naman or hindi mo alam na tinalo ka or ganun ba, Yes. hindi mo alam yung kalakaran nun ba, matatawag Correct. na room ka ng bata, and they will take it against you. So Mm. parang yun lang naman. Pero it's good to know na this country is really open at saka nagso-support talaga sa mga LGBTQ plus ganon. As QA. ganon. As long Oo. as if you're a teacher, as long as you follow the protocol of the school. So Yes. may kanya-kanyang mga naman sir, 'di ba? May kanya-kanyang mga school policies naman na kailangan Policies. Yeah. na Mm-mm. kailangan follow. So when it comes to dress code, just follow the protocol of the school. And then Yeah. they don't mind if bakla ka, tomboy, o ano Yeah. ka man dyan. Mm-mm. They Mm-mm. don't mind about it. As long as you follow the school's protocol about the Mm-mm. uniform, you're fine. Oo. Ah? Walang magtatanong sa'yo, Oo. like I said, walang magtatanong sa'yo kung bakla ka, tomboy ka, kasi it's not, appropriate. It's almost the same like asking your age here, okay? It's inappropriate to ask Mm. yung age, okay? Oo. So, gano'n din sa sa preference. Mm. Usually nakakatuwa nga, sa akin magtatanong "Sir, yung ang tawag dito, nasaan yung asawa mo?" May gano'n. Oh, Oo, tas pero tapos? pero may gano'n. So, Oh. so parang magiging Miss Universe ka. Thank you for that wonderful question. I believe Paano mo nga yun sinasagot? Yung mga ganyan. ako, hindi ko siya sinasagot na hindi ako belong dun sa pero sinasagot ko siya, "Yes, I have a family." O Mhm. kaya yes. Pero hindi ko siya kasi nakakatakot, sabi mo nga, pagka naglabas ka ng isang word na magiging, parang magte-take advantage yung mga bata sa'yo, eh. Mm. Yun ang nakakatakot sa secondary kasi settings, eh. Mm. Kasi nandun na yun yung maturity nila. Mm. However, kasi may mga gangs-gangs, okey? Paglabas ng school ng mga bata, may mga grupo-grupo 'yan. Iyon yung nakakatakot, Mm. na hindi mo kasi alam kung ano mangyayari. Pero like Cha said, like Best said, sa school setting nagse-celebrate talaga kami ng ng diversity, Mm. okey? Ah, like ulit, Best, sabi nga is depende kasi 'yan sa sa Mm. schools at Mm. saka depende sa location, Oo. okey? Depende din sa yung area, okey? Kasi may mga area na mga parents is talagang close sa culture nila o close dun sa nila, anong tawag dito, sa religion, Mm. okey? Nandidito pa rin yung nandidito pa rin though we are here in the UK, Mm. we are here in London or we are here in England, uh, there are minorities that they still stick with their, preference, religion, or yung yung natutunan nila. Mm. Okay? And as a school, uh, we have to inform yung mga parents what are activities. Kaya beforehand, 'di ba, may calendar na tayo ng mga Calendar activities. reference, yep. Oo, before mag-start ng school term. Mm. So, naka-ready na 'yan for next year, Mm. and then, parents could actually say and voice out what they actually want, okay? And Mm. then we actually adjust. Mm. Gano'n. 'Di ba? Pero Oo. at least malaman din ng mga viewers na malaman ng mga viewers natin kung ano talaga yung parang setup dito sa UK, specifically Mm. England, when it comes to dealing with LGBTQ plus, ano ang stand ng natin. Uy, ngayon pa lang yung logo at Oo, ngayon ko pa lang nilabas, oh. late anong stand ng ng education system natin when it comes to LGBTQ plus. So how do we celebrate the Mm. diversity of our students and our colleagues, ganon. Yes. So really important to, especially for those who are planning to come here in the UK and teach in the UK. Mm.
na alam nyo kung saan kayo, na belong kayo dito, or open ba or welcome ba tong country na to para sa Mm. inyo. So Mm. at least you have an idea now that it's we bakit we Oh, that's champ. England is open to LGBTQ plus as long as in school setting you follow the protocol, you follow the school's uniform policy or dress code. So Mm. I Yeah. think yun lang naman talaga yung Yeah. importante, sir, no, na Yeah. malaman nila yung mga protocols. And when it comes to expressing your opinions, you expressing yourself as an Mm. individual, o kung ano yung preference mo, wala silang okay sila dun. As long as you will not engage into, those mga Oh, relationship between you oo. and or whatever. Kung sa Yeah. Pilipinas is medyo lenient ba? Oh, Okay. Dito mahirap, oo. mahirap yung magkaroon ng relationship sa isang estudyante. Even in the Philippines, sir. In the Philippines kasi, students are allowed to send direct message to the teachers. So ito Okay. yung difference eh. Ito yung Mm. difference ng Mm. UK at saka ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, pwede lang yung bata maka-message sa'yo anytime. On Mm. Facebook, on TikTok, they can follow Mm. you on Instagram, so on and so forth, all Yeah, the social media platforms. So correct, that's oo. why students and somehow sometimes teachers have, you know, may ganun na mga insidente na nagkakarelasyon yung estudyante at yung teacher, which is nandun naman yan sa news nasa news yan sa Pilipinas. Yes, oo. So hindi yan siya kaya hindi natin nalilimitahan yung mga ganung insidente kasi nga Mm. sobrang open tayo when it comes to communication between a student and a teacher. Na Mm. porque estudyante, ayan, kailangan mo mag-follow or mag-message sa akin. Di ba? Oo. Even sa Nawalan ng boundaries ba? Oo. Yeah. Even social media, we can post I'm just being honest. Like, teachers can post pictures of their students, right? Most of the time, you can see it on Yes. my Facebook. Nakita ko, nagbe-video yung mga teachers kasama yung mga Mm. bata, nagtitiktok, Yeah. nagbe-video sa loob ng classroom, ganun, which is quite different to what we do here in the UK. Kasi bawal Mm. nga. We Oo. rarely do that. I mean, if it's possible naman, siguro naghingi ng permission, 'di ba? May Oo. permission Ang nun. daming laws governing yung privacy, Mm. data protection, okay? So, like I said, isang mali mo lang, isang mali mo lang, ang laking epekto, Oo. it's gonna be a big impact in terms of your career, okay? So, mahirap, You'll get mahirap. sacked. Ha? You'll get sacked. Yeah. 'Di ba? Maloloka ka na lang, 'di ba, tatawagin ka ni head, Oo. okay? May tsismis marites. Eto ang May nangyari, gano'n. Bes, So, bakit mo inaccept yung friend request ng bata mo, gano'n. Or bakit ah, mo finollow back yung bata mo, or bakit ka nag-message doon, nag-reply sa bata. Kasi ang sa amin, sir, sa school namin, protocol talaga is that we do not allow students to send us requests or friend requests or even follow us. hmm, Not unless the student, left the school for 2 years or 3 mm, years. oo, So, kung wala na yung bata sa aming school for 2 years or 3 years, the student can follow us or can mm, communicate with us mm, privately. But then, mm, if bago pa lang or if nasa school pa lang, the only way that the student can communicate with us is through the school's yeah, email address. So mm, my work email ad ako. So yun yung ginagamit ng mga bata to communicate with me yeah, para regulated siya ng mm. school, regulated siya ng Oo, nafi-filter siya. oo. Mm, mm. Unlike pag Uy, pero mag-TikTok. alam mo, yung sa school ko, sa school namin, makako talaga, eh, 'di ba? Ganun. Ako may-ari. Ang tawag dito, tina-try ko talaga, kong mag-ano, kasi napaka-open ang tawag dito, nung school email. Kasi kailangan talaga ng relationship, parent-teacher relationship. So, may iba, especially sa primary school, kung may mga nagtuturo dito mga ka-Fredsters, mga best sa primary school settings, Mm. ah, na dina-direct yung email nila sa admin, yung sa reception, Mm. mga gano'n na email address. So, hindi puwedeng mag-direct
ang teacher, which is Oh, may reason behind that, which is tama naman. Pero ang tawag dito, we try to have, different, one portal. parang ganun. Mm. Actually, same sa amin, sir. Gamit namin is Bromcom right now. So, yung diretso-diretso na. Para yung general talaga yung message. Yeah. Nafe-filter. Tsaka hindi kaagad na teacher. I think that's good. Kasi parang, kumbaga, kung ako lang yung concerned teacher, parang hindi siya parang direkta talaga sa akin na matatamaan ako. Tsaka mag-overthink ako. So, I think that's good. Pero, yun na nga, sir. Pag-usapan natin to next time. Ang daming pwede nating pag-usapan about social Ay media. naku, oo, ang Diba? dami, ang dami. Ang dami ko din experience sa ganyan. So, Oo. really good, yan siya, topic. Kasi, alam natin, mahilig, tayong Pinoy, likas tayo sa, I mean, mahilig tayo sa mga media, ganun. Oo. Kahit Ang ako, tawag dito, parang buhay na natin tayo oo. as a Pinoy, buhay na natin ang media, ang social media, Totoo. 'di Like, ba? siyempre, lalo na tayo na nasa labas or nasa malayo. So, the only way that we can connect with these people back home is through Yeah. our social media. So, I think fair enough naman sa mga OFWs na Correct, oo. but then in terms of the school setting, in terms of working in a school or in a education sector, ano bang impact dun ng social media? Yun siguro yung magandang pag-usapan natin, no? Kasi, Oo. Ay naku, next week, oo, maganda yan. kasi heads up lang sa mga pupunta ng mga countries like the UK, na yun yung policies na existing dito sa country. Unlike in the Correct, Philippines, pwede tayong makapag-video, Yes. masayaw-sayaw, or ma-post yung mukha ng mga estudyante natin. Here in the country is quite different. So we'll talk Naku, pag nalaman nila, ang mga bata dito ang tatalino, Diyos ko. Pagka sinabi mong social media, lahat alam nila. Oo. TikTok, Twitter, what else? Facebook, Instagram. Sa Instagram. Instagram sila, Yeah, tsaka Instagram. TikTok at Snapchat. Snapchat, Diyos ko, kaloka yan. So pinagbabawal na yan ngayon, pinagbabawal na ngayon. May ginawa ang DFE about Department for Education. Yeah. Oo. About yun sa mga studies about sa social media. Ano yung epekto ng social media? Kasi nagkakaroon na ngayon ng epekto sa mga bata, especially sa secondary, yung ang tawag dito, like you said about grooming, meron sila ngayong identity crisis na I want to be this person, parang Oo. gano'n, oo. So, ako ang take home ko dito, best sa ating kwentuhan about Pride Month, maraming salamat sa mga ating LGBTQA+ teachers, okay? It's actually difficult to come out, best. Kasi maraming maraming magkukutya sa'yo. Oo. Pero it's all about what you can actually bring, oo, sa school settings. Kasi alam ko may mga kapatid tayo na Pinoy na parte ng LGBTQA+ na medyo humaba ang buhok tapos pinatulan nila for professional reason, and I embrace yung ganong ang tawag dito, pananaw nila sa pagiging teacher, because you as a teacher, you should actually be a role model din naman, 'di ba? So napaka siguro eye-opening din para sa mga kababayan natin na gusto magturo, like you said. Kung gusto niyo dito o gusto niyo sa ibang bansa, as an OFW, like Best is nakapagturo sa China, ako po ay nakapagturo sa Bahrain. Iba po ang kultura doon, okay? Iba po ang kultura doon. Wag na wag po kayong magme-makeup. Nakakatakot. Uy, best. Nakakatakot, baka may tawag sila sa pulis nakalimutan ko na sa Bahrain. Meron ditong galing sa Bahrain, baka matulungan tayo. Yun. Yun. Ikaw, Bes, anong take home mo dito sa ating kwentuhan? Ay, ano naman sa akin, yun nga, very open yung England when it comes to welcoming the LGBTQ plus students. Okay. Yeah, yeah. Educators. As long as the educators
will follow the dress code of the school. Kasi yun nga, iba-iba yung policy ng mga schools when it comes to dress code. So, check nyo lang yung dress code if pasok sa banga or if pwede kang mag-cross-dress, then go! Wala namang tigil kasi wala namang discrimination dito. May protection tayo, may law tayo dito na nagpo-protect ng rights ng every individual. So you're free, you're fine to express kung ano ka, kung sino ka, ganon. So, up to you. As long as wala kang tinatapakang tao, wala kang ginugroom, ganon, wala kang mini-message ng mga estudyante, yun yung himahin. Correct. Oo. Kaya, sa mga pupunta, okay, dito, di ba? Or mga nandito na sa UK, or mga teachers, mga educators na nandito sa UK, iniimbitahan po namin kayo ngayong 19th of July. Oo, kung nabitin kayo sa kwentuhan namin kasi mag-ano na kami ha, mag-sign off na kami para dito sa episode na to. Kaya tama si Bestia. Oo, kung nandito po kayo sa UK ha, dependent visa, skilled worker visa, visit visa, kahit visit visa yan, fiancé, spouse, ano pa bang mga visa natin dito? Lahat Tier 1. Oo, bisa-bisahan. lahat ng mga visa na ano, kung nandito po kayo sa malapit po kayo sa Tilao, kahit malayo, kasi alam ko may pupunta ha from Manchester ha. Wow! Di ba, power? Oo, ganoon, di ba? Kasi nga, iisa lang yung community natin. Speaking of LGBTQA+ community, meron po tayong Filipino educators community na, di ba? Oo, nakakatuwa, di ba? Char. Ganun. So, kaya... ang taas ng energy mo, Bes. Nakakatuwa, di ba? Parang hindi ka natutuwa, Bes. Ako, gaganon eh. Yun nga po. So sa 19th of July sa Tilao by Franco sa Ramford, magkita-kita po tayo. Tsaka kung gusto niyo malaman pa kung ano yung nasa event, tingnan niyo po yung mga pages namin ni Ka Freddy Journey with Ka Freddy and Filipino teacher in the UK. Nandun po yung information about the event. Nandun din po kung paano kayo pumunta doon sa lugar. At saka ano yung mga aabangan natin ng mga activities on that day. Correct. At saka Bes, alam mo, nagkakaubusan na rin ng tickets Uy, okay. oo nga. Kasi di ba nga 30 nga lang yung ano natin, yung capacity nung venue. Pero so sana nagkakaubusan na, sana bumili na po kayo ng ticket. Okay? Oo, kasi kasama na ang food natin doon. Ang food is kasama na. Hindi po kayo magugutom. Matututo pa kayo, makikita niyo pa kami. O di ba makikita ko o may libreng picture. Tsari niyo. Artista. Artista. Artista ka, Bes. O, parang ganun. Bes. Oo. So, magkita-kita po tayo. Bes, teka, bago tayo mag-sign off may mga nag-send ng chat. Ano? Hindi sila marami. Ito. Raisa Pedrano. Ano to? Minention, ikaw. Minention. Ito. When po hiring season? Ngayon. Hiring season ngayon. Actually, termly naman merong hiring season. Especially, ang pinakamalaking hiring season is May, June. May. Kasi nagre-resign na po ang mga teachers. Okay? Bakit nagre-resign? Ayan, pagkikwentuhan din namin yan. Punta kayo sa event para power. Ayun na. Oo. Pag-usapan natin yan sa event, okay? Ang dami best, no? Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Yung mga experiences natin. Di ba? Ito, si Professor. Gaano ka bata? Sino? Ako, bata? Yes. Meron pa. Last to, Marilu. Hello. Hello po. Hello po. Oo. Mga best at saka mga professors, kung na-enjoy niyo po ang aming kwentuhan, nagkaroon kayo ng light moment with us, ayan, please, konti na lang, raratsada na ang tambalang katsa. Okay? So, please follow us. Raratsada na ang, please follow our Teacher in Tandem. Ayan, Teacher in Tandem. Diba? Sa Facebook page po namin, which is Tambalang Katsa. And then, mayroon po kami YouTube channel, which is Tambalang Katsa. Oh, Bes. Diyos ko, maraming salamat. Alam niyo po, hindi po kami pa nagkikita ni Bes. Okay? Online lang.
At hanggang sa muli po, maraming salamat. Bes, may sasabihin ka pa? Wala na. Okay. Kasi alam nyo, teka lang may kikwento lang ako. Off-cam kasi, sir, sabi niya, sir, pwedeng 30 minutes lang kasi nagugutom na talaga ako. Ako naman, sabi ko sa kanya, Tsa, pwede bang 30 minutes lang? Kasi yung mga anak ko babalik na. Ganon. 45 na eh. Oo nga. Gutom na gutom na ako. Ganon ang off-cam namin. Okay. Oo. Opo, wala po kaming script. Happy-happy lang. Kaya naman, please follow us ulit at magkita-kita po tayo sa 19th of July dyan sa Tilaw. Lesson planned. Getting into teaching. Ayan, ay naku, umuulan. Sorry Getting into teaching. Nakikita ako sa labas eh. Getting into teaching. Okay, kung gusto niyo malaman kung paano magturo, okay? Sa school setting dito sa UK. Magkita-kita po tayo at makikita niyo rin po ang lahat ng mga Filipino educators, TA, school admin, ano pa ba? Best. Na! Lahat. Diyos ko. Kaya excited na po kami. May imbitahan din akong special guest. So let's wait if pupunta siya. Hopefully pupunta siya. No? Sino yan? Hindi mo pa sa akin sinasabi. Hindi. Ayokong baka ma-pressure ako. Baka, anuin mo na. Hindi. Ano lang. Try ko lang. Try ko lang naman. Sige sige. Oy, Professor Maki, kung nandito ka pa ang tawag dito, yung magkakaroon po kami talaga ng podcast, okay? Official podcast. Ayan, pressure kay Maki. Hindi na po. Oo. Kasi po kailangan po namin talaga ng 100 followers, tama? Oo. 100 million. 100 million, oo. O ito, teka lang, meron pa si Cha Balbuena Rojas. Hello, YouTube. Ano? Tita mo? Hello po, tita. Ano to? Paired. Teka lang. Ay, okay. Ayan po, sige na. Oy, Bes, kumain ka na. Ako naman, paparating ang aking mga anakish. Okay, Happy Pride Month po ulit sa inyong lahat, sa lahat nating mga kapatiran, kapamilyang LGBTQA+. Salamat po. Bye! Bye!